sino yun. Para limitado lang talaga. And then, para makamalimutan po ko lang, dapat synchronize din po yung pagbubukas ng ating mga establishment. For example, yung market, ano oras sila magsasara, para alam natin. Except of course, yung mga butika. Yan, 24/7 po yan. But, yung iba, for example, public market, yan, grocery, dapat sabay-sabay mag-open para talagang alam natin. We can regulate. Medyo may contradiction lang kasi po sa mass public transport suspension. Kasi nagpalabas din ng DOTR na yung chiefs base sa Metro Manila ay papayagan provided that they have to distancing Ay, wala na po yun. Before yun ng proclamation ni President, but it was already been superseded noong kagabi na proclamation. So, talagang zero mobility na ng vehicle. Yan po, bukal. Kapag sabi na. Mali ba naman sa nabanggit ni PDO na mga bibili ng pagkain ng barangay? Klaro naman po mo na sinasabi ng PDO na mga na yung ibang mga establishments will be open. Kasi yung mga trabaho po ito. So, ano po yung mode of transit nila kung yung mass public transport i-suspend natin? Paano po natin itong mga trabaho ng mga private establishments kung sila yung price I-equate po natin yan doon sa kanila na yung provision ng goods and services ay isama natin siguro, pag-aralan natin siguro, magkamatay ng policy, provision of transport service. Government na ang mag-provide. Yes, you can. Actually po, the best niyan, magkaroon lang ng certification coming from his or her employer na indeed is really an employee. Pakita lang sa police, then suffice. Yung kanyang yung pagiging employee na ay necessity. Hindi lang basta empleyado ka ng private Yung sa na-mention po yung nakapalaw dito, yung empleyado ka ng butika, ng supermarket, yung po. And then of course, yung ding nagtitinda sa palengke, buga na certified din na sila ay so pag yun siguro nasa LGU na po yun. Manting bulto nga po ng pag-interpret nito na pagkamap ng policy sa municipal LGU. Then, pagka na-ano nyo yan, then saka kami implement namin kung ano yung makakayarihan nyo. And as pareho po naman ng government agencies, private businesses are also enjoying to come up with skeletal workforce. Hindi naman yung buong empleyado nila nandoon. Ano po? Si Eugene mo na. Good morning po. Since napag-usapan po yung sa public transportation po, pwede po siguro na-extend natin yung price care na dadala ng local products dun sa market. Say, sobrang po yung sa barangay, pwede po dali sa market para po mabili naman ng ibang constituents. So, yun po siguro pwede i-extend po natin. Yung kagaya na po nung nabanggit ko kanina na yung the local mga mapapatupad yung gano'n ba? Tama kasi yung sabi ko dahil yung ibang malalayong barangay, kung wala namang mga masakyan, but then transporter boats, kailangan talaga mayroon determined na magka-transport. Ano ba? At kasi nga po, pinagbabawal na rin yung Tiangge sa amin every state. Wala na pong papasok ng taga-ibang lugar para magtinda. So, ang kinakonsider din po namin yung sobrang dudok po nga sa barangay na nagtatyangge nila. Pero not necessarily Tiangge, pero babagsak na lang po nila doon sa mga may tindahan doon. Tama po. Like in Buwak, pag Sunday ay meron tayong Tiangge dyan, mas gathering din yan. Ang Mukbog meron din dyan. Pero na-address na ninyo mayor, ano po? Okay. May presensya po ang ating Marinduque News dito. Bagamat walang
ito, gusto ko lang idagdag kasi siguro po yung responsible posting ng mga news dito sa atin. Kanina lang po ay na-address yan doon sa isang usapin sa kasan na lumalabas nag-post, mali pala naman, and it turns out na barangay worker pa yung tama ba? Yung initial report, ang source ng fake or false information came from ang barangay official. Kaya siguro po, baka siguro yan ng ating local i-address yan. Kasi may penal provision din naman yan sa paglagay ng mga ganyang mga news o kaya ay sabihin natin fake news. Ano po? Isama na po sa guidelines na ipo-formulate ng yes, sir. It is included in the EO of our mayor. Source of Good. information and information dissemination. So meron talaga kami tukoy na opisina at tao na sila po yung magpapalabas ko ng mga information. Siguro by ways of suggestion, if it is a practice on one LGU at you think na it will be also adaptable sa inyo, i-adapt na rin para meron tayong common framework kung paano natin i-address yun. Ano po? Okay? So, ito. Number 7, land, air, and sea travel shall be restricted. Outbound passengers at intending to depart the Philippines ay international, hindi po natin concern yun. Even the inbound concern. Ang concern po natin ay yung outbound passengers from Marinduque at saka inbound passengers from Tanaw-Tala and Mindoro, Pinamalayan, Quezon, Hinagayuna, Cuyabon, municipalities po papuntang Cuyabon. Ano po? So, sabi dito, cargos within, to and from the entire Luzon shall be unhampered. Ano po? So, walang restriction. Ang wala po siguro dito yung i-qualify kung ano yung cargos na dapat na ibibiyahe. For this purpose, guidelines for the accompanying crew or personnel of transiting cargos shall be formulated by the DOTR and land, air, and sea travel of uniformed personnel for official business, especially those transporting medical supplies, laboratory specimens related to COVID-19 and other humanitarian assistance shall be allowed. So yun po pa. Gusto ko mabigyan kayo ng what happening in Marinduque during the past 3 days. 3 days or 4 days? Yung sa in and out ng pasahero. Kung kasi kami lang isang system wherein those coming from Manila or any other points or origins that will pass through Tanaw or even in Pinamalaya ay magsisip ng travel clearance. At pupulin din yung data na gano'n sa ginagawa ng mga munisipyo. In the same way, natuto po, although originally, hindi po sana natin i-restrict yung travel coming out, going out. Pero with this enhanced quarantine itong pinalabas ng Pangulo ay restricted na po talaga yung paglabas ng Marinduque for that matter or yung inabot ng order na nandito sa Marinduque. However, lagi naman po yung mayroong exceptions. Ang problema lang, ano yung hanggang saan yung exceptions na pwede natin ibigay. Mangyari po, as of this morning, family, kami ng Manila to, who would like to attend the wake of relative dito sa Buwang, pero mamalik din sila doon. Paano yung movement na yung iba naman, officials dito na pupunta sa mainland, dahil may business na ano rin doon. Yes, sir. Meron po tayong case na ganyan. No? Merong umalis dito
may gasan, pumunta ng Pinamalayan. Ngayon po, nakakuarantin sila sa doon sa Pinamalayan. Hapon yata po, nag-text sa akin yung ano. Ganun din po, kasi they have rules. Kung galing ka sa ibang lugar, ikaw-quarantine ka. So, inform na lang po natin yung constituents natin kung na lang umalis. Kasi ganun, same fate din ang abutin nila. Hindi po yung taga-DMCI? Yung alam ko, yung may patay din yata. Patay yung DMCI mag-aaway sa kasal eh. Hindi sabi lang. namin, Pangalawa po, kasal isuspended. Mm. Hindi rin aalaw yan. Yeah. So yung po na siguro talagang i-restrict natin doon sa mga essentials na lang na kailangan tuloy. Mangyari po, like for instance, itong ating mga peace concessionaires, lagi humingi ng permit dito para mag-ship out ng mga isda. Pero bakit sila, they are doing it almost daily. Almost daily. Yeah. Kasi po, pagka yan nag-handle ng food, one of the exceptions, kasama po yan sa exceptions. Okay. Sa mga pagkain, kasi essentials yan. Kanina yung usapin ng construction materials, essential yan. Yan po sa construction, yun nga pong babanggitin ko sana kanina. Hindi po kasama siya sa na-mention, meaning, nakalagay nga po sa ano ni Dr. Rales, babasahin ko po for other items not addressed according to Secretary Rales, the rule, if you're in doubt, it's not allowed. So parang sa interpretation of laws na po yan, pag hindi na-mention, did not excluded, did not excluded. What is not included is excluded. Opo. Ganun lang po yung kasimple. Ang sa exemption is yung basic essentials na wala po yung sa mga materials. Henceforth, bawal. Opo. Yun din po, actually, kausap ko si DA, DP. Hindi ko rin po siya masagot. Kasi, andun po si PA, kayo na lang po ang sumagot. Kung ano po ang sagot nyo, yun na rin po ang i-implement ko. Kasi nga yung talagang pinaka-essence naman ito is to restrict movement, di ba? So if we're gonna allow yung construction pa rin dyan, siyempre parang May ibang ahensya. baka sabihin na bakit sila tuloy. So, I don't know, ikaw daw, what do you think ba? Actually, kung i-aangkla natin yung lahat ng diskusyon sa quarantine, kasi lahat naka-angkla sa quarantine. Lahat ng unnecessary kalawan, dapat hindi. So, kasi ang concern lang is may deadline. Ang suggestion ko is, siguro yung deadline na yun is suspended din. Okay? Kasi, susumusunod ka naman sa direksyon ng Presidente, bakit naman paparusahan ng isang tao na sumusunod lang sa Presidente? No? So I think yung exemption can be secured by that directive alone. No? Kasi nga yun yung tugtong ko lang, no? yung kay Pini kanina. Kasi di ba marami tayong issue. Kung akin siya, suggestion ko, hayaan mo lang mag-interpret ay yung i-authorize lahat ng local executives doon sa situation na kakaharapin niya. Kasi for sure, may mga sitwasyon tayo na hindi nakikita ngayon. No? For example, kanina, sir, may patay. No? Nilatagan ako ng 14 na tao galing Manila. So, ang sabi ko, definitely, hindi kami papayag na yung 14 na yan, entra. So, pinost up ko sa governor's office kasi of our EO naman, yung word na humanitarian. So, hayaan na natin na yung tao na authorized ang mag-interpret ng humanitarian. Kasi ang tendency ho niyan, pag naglabas tayo ng
guideline na ang language ay napaka-restricted, mababalikan tayo eh. Samantalang kung ang language ng iyong guideline is subject dun sa interpretation nun, using the guideline ng presidente, is lusot tayo dun eh. Kasi lahat may reklamo yan. Pero, sabi nga, gamitin ko yung kay PD kanina, kung ano yung sabihin ng gobyerno, dapat yun na lang ang sundin mo na eh. Kung ako, sir, yun ang gagawin ko. Suggestion ko yun. Siguro, kukunin ka rin yun doon sa mga rolling cargos. Yung mga rolling cargos na pumasok dito, whether yan ay kung ano-anong supplies, may mga pahinante kasi sila eh. Pero yung mga pahinante nila, hindi even the directs are not resident of Marinduque. So pagpasok nila dito, they will be treated as PUM and they will need to be quarantined for 14 days. In the same way, pag lumabas naman sila doon, harangin naman sila doon sa port of entry nila na gano'n. Kaya yun nga, yung essential goods na, diba? Pero yung word na humanitarian kasi kung minsan pagka-compassionate tayo, ay medyo lumalambot yung... Kasi po minsan, yung pagiging compassion natin, diyan tayo mapapahamak. Pagka isa doon ay mayroong career, wala na lahat ng preparations natin. Siguro, strict implementation muna tayo. Yung liberal interpretation as to medyo, I guess, is not applicable. Otherwise, kasi public health ang concern natin. So, in as much as we want to be compassionate, however, if it is detrimental to us or sa ating kababayan, I guess, siguro, konting sakripisyo. Anyway, it's a matter of month lang naman po. Okay, thank you, PD. Meron pa po bang ibang concerns na pwede natin and then we can wrap this up already. Yan, sir, Magandang hapon po. Sir, bali, meron pong nakarating po sa akin na meron daw gustong pumasok na Marinduque. Nakikiusap sila sa tracking, doon sila nakikisakay. Ano po ba ang dapat gawin doon? Kasi baka naaawa, pero yung sinasabi ko, pag pinagbigay niyan, kayo ang dahilan. Kung yung taong pinasakay ninyo ay may virus. Unang-una may violation na yung truck dahil cargo lang sa kanila. Hindi sila pwede magsakay ng passenger. Pangalawa, violation pa yun noong restriction sa travel. Actually, that's why medyo, sabi ko nga, strict natin yun sa mga materials. Kasi possibly, yan aangkas eh. Yung sa mga construction materials, yung sa madali natin i-determine po kung sa ibang cargos, sa essentials, may mga list of names tayo. But sa at least, kung malilimitahan natin yung papasok dito, kunti lang yung i-monitor natin. Ayun na po. Ang example dyan, it's happened already, yung nagka-transport ng mga litson, baboy. Kaya pala maraming kasamahan nyo dahil yung mga baboy na nandoon sa truck ay kanya-kanya. So kung dalawa po, let's say, sandaan yung baboy, baka yung bawat isa ay may pag-aari na 5-10, ay gusto niya kasama rin siya dahil dun sa pagbabayad. But anyway, we have to stick dun sa... Kaya that's why we're appealing sa mga LGUs, maging stricto. Kasi pagdating nila doon sa pupuntahan nila, same process, i-quarantine din sila. Hindi sila lalo pa sa Metro Manila, nakakaawa yan ay hindi sila makakapasok sa ngayon. Papabalikin sila dito ngayon. Pagbalik naman nila dito, hindi na rin natin sila papapasukin. Para sila stateless na nila. Okay. Sige, Brad. Janet, nakausap ko yung CDR na nakalapad. Ang ginawa nila, iba yung driver na sasabot sa kabilang pantalan at ibang pahinante. So, saluhan. Saluhan. Mas maganda yun. Tapos, dapat ay para maiwasan niya, yung pahinante, kukunin ng datos bago pa lang umalis para malibasan natin na talagang may sumasakay. Ito lang dapat ang babalik din dyan. Pag nagsakay ko pa ng isa pa dyan, lahat kayo hindi napapayagan. Kung i-forfeited yung right mo mag-travel. Yeah. Ano lang ito, kabatis doon sa ating ginagawa ng form. Baka kailangan din na natin kasi nakita ko yung address noong pahinante around yung Marinduque. Yung address.
pahinante sa putan. Doon ko lang doon sinabi. Kasi kasama sa, yung tao doon sa sasakyan, kasama yun sa cargo eh. Pero hindi siya lalabas. No? Doon lang siya. Kasi otherwise, mababiolate mo na naman yung quarantine na gusto natin. Sa putan yan, no? Pwede nga hindi siya tumapak ng lupa niya. Pero posible naman yun. Pero ako, okay na sa akin, doon sa may designated area. Tapos pag alis mo nun, at tinitingnan namin yung area, spray mo ng disinfectant. Yung area na pinuntungan ng mga pahinante. So, yun sir ang one. No? Yun ang, yung lugar naman, pag surfaces, wala ako nakikitang shortage sa magaganap kasi chlorine lang yan we have sufficient supply no, ng chlorine. Pangalawa, soft rocks lang yan no, na pwede mong iwan sa surfaces. So, sabi nga, I will agree with PD na it's a matter of kung ano yung nakasulat, yun ang tapos, sir, may mga pinalabas kami ay gusto lumabas. Ang usap natin doon kasi ay hindi sila babalik. Ano? So, but I would like to respond dun sa sinasabi ni PD na siyempre mga kababayan din natin yan. Although, ina-advise namin na baka doon pa lang doon sa area na pupuntahan nyo, hindi na kayo papasukin eh. So, anong gagawin mo? Pero may mga nagpipilit talaga eh. So, kung susundin ko yung hiko namin dito, then, palabas kami, huwag na kayo babalik. So, kaya lang, siyempre, yung concern natin doon, yung raise ni BTI, mga kababayan natin yan eh. So, yun lang, sir, ang isa siguro grade 1, grade area doon. Pero, papasok dito, napakalimit natin. Although, yung measures na ginawa natin ay superseded na natin itong pinagawa ng Malacanang. No in, no out. Unless, yun lang, may mga exception. Gusto kong, para natin i-address yung concern ng Torreos, yung mga galing sa Quezon na dumaong dyan sa Torreos site at bumaba pa obet ng banyon, bumaba ng barangay. So, may numbers ka kung ilan? Sa ngayon po ay wala po kaming total numbers ng mga bumaba. As I said earlier, ito po yung natanawan ng aming mga personnel na nakasakay sa speedboat at agara po inireport sa pamahalang bayan. Kaya po ngayon lamang ang umaaktong si Vice Mayor po ay palagay ko nagpadala na po ng pulis, tumawag na po ako sa kanya at nasabi okay na pare, pinapuntahan ko na. So wala pa pong panibagong report kung ilan po at kung mga taga saan barangay sa Torreos nagpuntahan yung mga sakay ng baliking bangka. Kasi hindi mag-e-enjoy doon sa okay na pare, concern ng health. They are treated as PUF. Yes po. So lahat po nung dumarating, patuloy kaya po nakita mo nag-chat sa akin. Patuloy po ang pag-chat ng mga barangay members ng BIRD namin at sinasabi ilan ay natagpuan nila ng mga bagong dating na considered as PUM sa bawat barangay. So far, may pinakamalaking barangay namin populasyon, 168 pa dumating. So may tracing kayo? Meron po kami ngayong mga listahan. Bukod po sa form na binibigay namin, nagpapadala po sila ng list sino-sino yung mga bagong dating and from saang lugar sila nanggaling ngayon. Yung concern ng health, yung 6,000 plus or 5, may posibilitas ba natin mag-trace yun through the care? Yung 6,000, babato namin sa mga munisipyo. Pero I think that is underestimated. Kasi nga may lag ako noong Friday morning. Okay, so basta ang pangako ko sa inyo, babato namin yun sa munisipyo. Just ibabangga lang naman natin yung kwan eh. Yung listahan namin, yung sa listahan. Opo, i-reconcile po namin kung yes. ano po paano. Ano yung diferensya, i-assume namin na yun yung lab na hindi namin nasaba because nahuli yung na-delay ng konti yung deployment dun sa bangko eh, yung nag-exodus ng
one, yung nag-influx ng passengers ng Friday morning. No? So yun po yung one. Sir, gusto ko lang linawan, kasi may mga pinipirmahan pa ako na inaalam namin lumabas. No? So ang guarantee pa ngayon is wala na talaga tayo palalabasin. Ito, i-record natin governor para doon sa But since mayroon bang directive from Malacanang, definitely we have to abide with Okay, sir. Kaya ko tinanong dahil pag ano yung susundin na natin, hindi na ako pipirma. So, walang in and out, no? No matter what will be the situation. Kasi sir, may inuuhan kami kanina na patay. Yung sinasabi ko kanina, na patay, pupunta dito, may daladalang 14 na kamag-anak. So sabi ko, definitely, yung kamag-anak, hanggat maaari, ayaw ko sana. Siya yung asawa. So, pinosal ko sa inyo, sir, yan sa Capitol. Because of the word nga ng humanitarian. Kasi sa akin, kayo na mag-define ng humanitarian. No? So, napirmahan ko na sabi. Kasi yun yung ano, pwede naman natin actually, kabarangay captain ng Santa Cruz, yung kamag-anak, at yung tinos up sa akin ni Mane, ni Mayor Uy. No? So, ang tanong ko pa lang is, isi-centralize ba natin yung decision? So, okay lang naman mo. No? So, kung itutos up niya pagdating sa health matter sa akin, wala akong problema doon. Pwede akong magsabi noong dapat na gawin. No? Kung ano yung inidirect nyo sa akin, I will just, tapos syempre, mag-makeup na lang ako doon para hindi masyadong masakit sa tenga yung mga makakadinig. No? Pero again, ano po magkagawin talaga? So kung mag-in and out tayo, personally, I will agree. Na huwag na tayo magpapasok, huwag na tayo magpalabas. Kasi yun yung essence ng quarantine. So, yan na, siguro after this meeting, ito ang mag-preparate. So, hindi pa naiilabas yung reward na lang. Anything else? Ay, isang concern pa po na dito for all NGOs. Alam naman natin na yung mga coastal barangays natin ay informal entry points ng iba't ibang mga bandyan. Siguro through our bee pharmacies and yung mga barangay, meron naman tayong bandyan kung paano ma-address yung mabasa. Like for instance, yung sa Torrijos na one. Pero particularly sa Santa Cruz, kasi nung isa sa mga meeting dito, nagsabi si Mayor Ton na makikipag-usap siya dun sa mga mayors ng General Luna down to Macaleon and Catanawan para ihinto na yung travel coming from there. But because of this pa na, talagang no in, no out na tayo. Ano po? So, anything else po? Wala na. So, recap na lang po. We have to abide with this order from Malacanang. No mass gatherings, and then yung mga LGUs will have to formulate yung ban based on this ban. Yung concern ng supplies ng essential goods like medicine, nag-insan ito na from the barangay to municipal, utilizing the quick response fund, if ever high, isa-centralize natin ang procurement dito. Yung usapin naman po ng travel, ito na yung magiging Bible natin, no in, no out, no. Except may mga exceptions naman na parang lumalabas dito, ano po. Kung may na-miss pa tayo, sige. Kung gano'n ang magiging usapan, then definitely pull out ko na yung palawtakan. Kasi cargo lang yung ban eh. Cargo lang ang pwedeng lumusot eh. So, I would like to solicit yung opinion nila para mag-decision na tayo, sir.
of course, syempre, hindi natin si Kobe. Para yun yung recommendation. And they will magko-complement sila doon sa ang problema lang, they have to undergo the 14-day o quarantine. Quarantine siya. Kaya nga sa akin, critical sana kung ma-identify naman natin yung PUN dati. Kasi pwede kong papuntahin sila doon sa PUN na yun. No? Ideally nga, yung lahat ng PUN, i-house natin sa isang lugar lang. Kaya lang, syempre, wala tayong facilities na gano'n. Para magamit ko yung 14 na yun immediately. Okay? Yun yung tinitingnan ko eh. Kasi nga sa akin, ang critical sa akin yung 6,000. Nabuha pa. Okay? So, sa totoo lang, swerte lang tayo mo na wala na nakikita ng spike. Yung plano namin, nakakasa ako na mag-i-spike. Kaya nga, we have to meet probably the hospital. Nakakasa ako doon. Pero ang tanong is, kaya-kaya natin. So, ang paplano ni Sir Nat, kasi nagsimula ako sa pan eh. Ang projection is 150 beds. COVID beds ang kailangan prepare ng Marinduque. Kung gagamitin ko yung statistics ng Pilipinas. Pero syempre, hindi naman dapat gano'n, no? Much lower yan, dahil wala namang kaso dito pa. So, ang usap namin, ng Dr. Anjan, ang suggestion ko sa mga hospital, prepare for at least 30 beds. 60 initially, pero sabi ko, hindi pa rin kaya eh. Pero we have to prepare for 30 doon sa tatlong hospital. 20 sa Damian, then 5 sa Torino sa Cruz. No? Initially. Para lang worst scenario ang tingnan natin. Anyway, naulit ko po, wala pang spike na nangyayari. Kaya galit na galit kami dun sa fake news eh. Sir, naulit ko sabi ko nga kami ang pupunta mismo. Pakulong natin to. Para sa ako lang. Nakikiusap ko sa lahat. Pakulong natin to. Pag na-verify namin na talagang may talagang ginawa, pakulong natin to. Kasi siguro post yung narinig sa ibang mga Facebook pages na kung minsan ay nagre-repost pero nagko-comment naman ng contradicting comment. Ano po? Be circumspect na po kita sa pagpo-posting na ganyan. Siguro maging critical thinker naman tayo once in a while. Hindi yung nakita lang yung title ay post na agad. Basahin natin yung content. Ngayon, kung nakadata lang kayo, huwag na kayo mag-post. Hindi nyo mababasa yung content ng kung ano man yung message. Mayor, isipan mo na po si Mayor Ibero mo na. Sir, balikan ko na po yung sa civil service kanina. Ano po? Parang hindi ko na tuwa yung pumalikan. Yung pumpuan, yung sa skeletal, ano po? Yung pumbang mga nagpalaw natin, katulad ng basurero, waterworks personnel, cemetery caretaker, yung lahat po na naka-frontline na kailangan ng daily maintenance ng ating bayan. Paano po? Yung po ay papasok doon sa mga essential services yun. Kaya, well, although ang suggestion pa naman dito ay mag-form ng skeletal force, but hindi naman po natin pwedeng magkatampang ng basura natin, yung tubig natin service ay magkano. Kaya po, hindi na natin hintayin yung hinihingi ng civil service. Hindi na. Ano po yung alibay sa hinihingi? Kasi po, dapat isubmit yan na dapat yung pamamatay na susundin natin pagdating po sa schedule force natin. Ay, ito naman po ay although we are asked to come up with a report, pero we can modify yung process natin sa ating mga local kasi ang worry ko lang po, kasi yung pinag-usapan natin na
implementation po, yung sinasabi natin quarantine. Hindi wala naman tatrabaho ulan. Kaya, dadamit na sulat, walang tubig. Ay, yung po yung PD, yung ganong concern ni Mayor Rivero na yung mga essential services ay hindi ma-compare. Ano? Actually po yung essentials para mag-function yung isang gobyerno o isang munisipyo, exempted naman po yan. For example, basic services yun. Of course, kailangan natin yan para kailangan lang po niyan yung certification na talagang i-clear. Then they are all exempted. Nasagot po, Mayor. Thank you. Mayor Nancy po. After Mayor Nancy, kayo. Ito, identify na po namin out from this, bigit ko mula 6,000. Ang sa amin po na naka-home quarantine sa mga nagdatingan ay 565. Ito po ay per barangay as total na 565 per barangay. Strict confinement po yan, strict quarantine. Aba. Ma'am, yung naglabas ako ng partial list kahapon. May susunod pa po ako. So, baka madagdagan pa yun, ma'am. So, basta babato po lahat ng nasa listahan namin, baka alam natin. Tapos saka tayo, ma'am, nagko-communicate naman ako dun sa eventual na kung ano man yung adjustment, then the provincial government will help, no? Kung paano mag-open. Okay, thank you. Mayor Carrion, please. About the civil service kanina, no? Yung implementation natin. Well, for me, siguro, ang executive na lang ang mag-decide for the work sa lahat ng mga taong nagtrabaho for the skeletal, which is, for me, yun ang pinaka maayos na gagawin natin, pare-pareho. Tama naman po yun, Mayor. Kayong nagtanong po ano yung functions or activity kailangan i-continue ng mga munisipyo o ng provincial government. Ganon din po sa amin, inaano pa rin namin kung ano yung talaga essential at separate the distractive work na pwede namang i-home or whatever. So, ayan sir. Sir, di ba accepted yung nagdadala isda sa dalikan? Yung nagdadala ng isda. Kasi palaging kumukuha yan, napansin namin na sa amin, kumukuha ng exemption. Kaya lang, ang usapan natin, dapat district tayo na hanggang doon na sila support. Kasi lilipat na doon sa may gawin na sa Peace Port At baka makakuha, may iwan tayo, may case tayo sa Senate. So ang pamulang natin, pagpapalisin natin yung isa doon, wala magbabantay. Kahit paano natin ma-sure na talagang yung hindi sino babantay sa atin na talagang kasambutan lang ang nangyayari. Kasi nakakatet ang lapit ng kabila. From Talaw-Talaw to Dalihican Sport. Siyempre, dadali ko na doon. Siguro on the part of the provincial government, we review yung policy on that. Kasi yun nga, kung daily sila nagbiyahe doon, tapos may concern si Melvin na yung plus yung one supply ng fish dito sa atin ay enough. O meron. Sir, kung may ganong issue, maintain ko yung ilang tao sa Talaw-Talaw. So, 13 sila. Siguro, ano ba yung biyahe ng isda, sir? Ilang shift kaya? Pag may huli na po, pero hindi natin masabi at usually tuwing umaga lang naman yan. Kasi ang issue lang natin, nakaka-tempt na sobrang lapit, alam naman natin, pag yung mga ganong senaryo, talagang matetempt ka, at yun ang pinaka-dangerous minsan. Kasi lapit na, tita mo naman, Talaw-Talaw, Dalihican, sasabihin ka, deliver ko na. Di ba? Ay, sasabihin na yun ay parang palengke na rin yun, at hindi mo kilala kung sino mo na doon. Kaya nga, sir, so worst scenario tayo Ang gusto ko lang malaman, mapukontrol ba dito sa Marinduque yung alis ng mga mangingisda yan, no? Para kung baga sabihin natin, isang biyahe lang, isang araw. Para makapag-respond ako kung ilang tao ang iiwan ko sa Talaw-Talaw.
So kasi kung ganyan may situation, ang suggestion ko, mag-iwan tayo ng tao sa talaw-talaw. So how many of the tao ang iiwan ko will all depend kung ilang biyahe yung i-allow natin. So kung sasabihin natin sa Marinduque, isang beses lang o 2 beses, kasi commodity yan eh. Usually, kung titignan mo naman yung pattern, maghuli ng paggabi yan, kapag ilang araw, titiliver na lang umaga, diretso yan. So, umaga, first trip yan. Usually, hindi ko alam kung gano'n yung first trip natin dahil hindi ko na alam kung oras ang biyahe. Ganito lang ang since nag-declare na Montenegro na wala na silang biyahe, all over yung areas ng kanilang Star Wars na lang yung tama yung aking Star Wars na lang yung may service. And we have to make arrangement kung hindi naman sila makakapagdami ng service dahil ang usapan doon ay yung i-consolidate muna yung rolling cargos doon and vice versa at wala naman ng travel restricted, wala ng travel ng passengers except yung mga exempted. So, i-determine natin yan kasi baka isa lang biyahe sa araw o whatever. So, pwede isang suggestion, kasi naman ang Port Police, pwede natin pansin na rin, kung assure lang ng Port Police na hindi alam na talagang kung sino dumating siya mag-deliver na sa kabila, pwede gano'n maging arrangement. Yeah. Kung talagang pagkaano itong year, they are also mandated. Yung lang na mga nandun, PPA on each port, mandated sila. Hindi lang tayo o yung mga ano po? Rino. Malaking sa may pangistaan. So kung ito siya sabi sa diretso, sa dagat pala hindi pwedentahan nito. Yung mga isda galing Sena, sa dagat pala, namimili na po yan. Sa dagat yung ship, pumunta rin sa mismong nagtanong sa atin, ito may diretso. So sa ship, yung mga sa'yo ng mga sila, dahil dito, so it's another issue. Yeah. Anyway, i-ikuha na lang natin sa but we recognize the presence of the Vice Governor dito. Vice, ang naging discussion po dito, each LGU has already come up with certain measures, but since merong lumabas na memorandum from the Malacanang dated 16 March, they will have to do some modification dun sa kanilang gagawin. And yung 7 items na nakaano dito, yun yung to consider for this. Yes. Any word po? Magandang hapon po. Na-resolve na po namin sa tunay paglalawin natin yung 1.1 million na hinihingi ng ating gobyerno na supplemental budget para doon sa mga traveling, para doon sa assistance sa COVID ay okay po. Okay na po. Natatapos na po ng session namin ngayon. So, para doon sa meeting ng ating mahal na governor later. Pero hanggang ngayon, naguguluhan pa rin po kami. Kasi may municipal mga ordinances na kayo, gaya sa buwan. Yung pagpapatupad ng ating transportation, yung mass transportation. Kasi nga, ayon sa PID, ay wala daw mass transport, Ayon naman doon sa, paano naman po yung transport ng mga empleyado? Kasi yung jeep is included din sa mass transport. So, nahihirapan daw po sila. Ayon doon sa ating konsehal na naging board member namin kay Leva. Pero medyo strict daw po ang PNP. Kaya sabi namin, sana later this afternoon, we will also invite transportation group. Kung nandito sila, lalo yung jeep. Yung tricycle, okay na dito sa Pero yung sa jeep, na medyo may problema po tayo, nasa LTFRB. Ang transportation naman ng tricycle, nasa bound ng munisipyo. Kaya sana yung GFA ay makasama natin mamaya during our meeting together with PD also para maliwanagan po tayo.
stop kanina, yung pinaalam ni PD Landis po, ang DOTR guidelines has already been superseded by this particular memo. Kaya yung transport at maliwanag dito na wala na mass public transport facilities siya suspended. Yan po. Ang measures na gagawin lang po siguro dito ay yung this is the time that partly ay yung local government, yung provincial government will have to provide transport services. Pangalawa, since merong strict implementation ng home quarantine o quarantine, limited na po yung pwedeng lumabas sa including the 24-hour curfew imposition. 24 hours na po yung right na PDR po. So, ang mangyari lang po dito, kung may mga requirements ang mga local government units, either barangay, they will have to consolidate what they are needed para limitado po yung magdadala o magpo-procure noon. Yun po yung isang mga understanding nito. Kasi ang problema po natin sa barangay, no? Gaya niya yung mag-procure ng mga foods nila, no? Kung limited po yun, no? Kagaya ng isang barangay, no? Isa lang ang jeep kung minsan doon. Sa 10 lang, kaya niyang i-accommodate. May hirapan sila. Kaya sabi nga ni Pumatet Caballes kanina, no? Dapat magkaroon din ng contingency plan ang barangay kung paano gagawin nila sa scheduling ng pag-alis at pagdating na. Kasi hindi naman po talaga pwedeng totally ban. Kasi nga, saan sila kukuha ng pagkain? Sino mamamalingki sa kanila? Sino yung bibili ng mga tubig? So, yun po yung mga question natin na dapat i-address din natin so that kami nga, ng board member, kulang na lang pati presyo ng isda itanong sa amin. Ano? Pati yung brown out kahapon, tinanong na naman sa akin. Kaya, dapat, sabi ko nga sa lahat ng board members kanina na all of you must attend this afternoon's meeting. And finally, we can resolve everything in front of our governor. Kasi may usapin na level ng LGU, may usapin na level ng provincial government din, na hindi pwedeng sagutin ng LGU, na provincial government din ang sasagot. May I sure, no? Sige, pili lang dito at Vice Mayor. Actually, ang ano nito is bababa tayo sa barangay. Dapat ang contingency niya nasa barangay. Ngayon po yung papasat ng sasakyan, I don't want to use yung papasata, ano? Kasi bawal nga, ano? Dapat ito, yung barangay na mismo ang kung anong jeep, parang sitado or what, paano maging arrangement nila. Yun lang authorized, sasabihin lang na natin sila. Kasi the purpose of the EO is to really to restrict yung movement ng tao kasi yung mabilis yung transmission po. So, ngayon, kung sa barangay, na-identify nila, ito, si ganito, ang pasaheros nito, si ganito, naka-itemize doon, wala namang po problema sa amin. Kasi nga, nakalagay ang exception naman dito po yung essentials. And then, yun naman po sa mga empleyado, very clear naman po din dito, it is up to the LGUs, for example, empleyado po dito, kayo po yung magpo-provide ng sasakyan ng inyong empleyado. Likewise, talungin po sa LGU sa munisipyo. Para, kumbaga, yung responsibility has been binaba na sa LGUs. Lalong-lalo na po ang barangay. Kasi, they have to commission. Otherwise, kung lahat kanya-kanya ang kilos, mapapaliwala po yung ating yung essence ng quarantine. If we're going to allow everybody na may sasakyan, lalabas. So, that's why, binibigay ko po lahat ng pagkayo ng barangay, then we will just follow kasi yun naman ang ating consensus. Thank you, Vice Mayor, and then si Dino. Pag-uusapan mamaya, since ito naman pong transport group po natin ay accredited ng munisipyo.
So, yes, we agree with the idea po na ma-restrict yung movement po ng ating pong mga tao. So, kumbaga sa bawat distrito o bawat barangay ay meron na po talagang itatalaga na sasakyan o mga sasakyan, tricycle, na gagamitin nila doon sa pag-purchase po ng kanilang mga essential commodities. Ano po? So, kumbaga para may kontrata na po yung barangay o yung munisipyo, hindi pa rin po namin alam, pero pag-uusapan po namin para ma-detalye, para po dun sa procurement po ng goods ng mga tao sa barangay. And then, para po talaga malaman na ito pong mga gumagalaw na ito ay talagang kasama po ng ating pong pamahalaan dun sa ating pong pinaka-layunin na maprotektahan ang ating mga mamamayan na mag-contain pa yung pagkalat ng virus. The LGU should provide ID na lahat ng munisipyo para alam po ng mga pulis na siya po lagi nag-check na sila po yung ay authorized ng local government unit para po doon sa yes po, may certification. Yes. Ay, tulad ko nabagay ko kanina tungkol sa mga balita. Ngayon pala po namin nag-uusapan ng 24-hour alam na nakapost sa Facebook. So that's what I'm saying. Meron sana tayong requestion na alam na pag-usapan sa mga gugulo ng ganito, ay dapat sa official statement po sa provincial government na lalabas. As we speak po, ginagawa niya ng pangalan, nakapost sa Facebook, basta kung na kasi namukwenta sa tao na hindi na 8 to 5 ang curfew. Kung sino mga pinag-post na sana mo pagpunta na libre, ay dapat yung malaman po. Official naman nagdari sa ating kalipalipunan, mga bali ang mga pinag-usapan sa ganito pagpupuno. Yung po yung sinabi ko kanina na we should have to be circumspect. And maging critical thinker naman tayo dun sa gawin natin ng pag-post. Minsan masaya tayo na kapag-post tayo, ang daming nag-like, ang daming nag-react. Pero hindi natin alam na may negative at saka may positive reactions na lalo nagpo-confuse doon sa mga iba pang nakabasa. Ano po? Pinagawa na open. Totoo po yun, sir. Kasi po nung meeting natin yung Sunday, may nag-post ka agad habang nag-usap tayo na 4 p.m. ay cancel na ang lahat ng trips natin. From Marinduque to Lucena, to sila to Marinduque. Well, pinag-uusapan pa lang natin, nakapost na. Kaya yung mga may intention na umuwi noon, hindi na po tumuloy sapagkat ang aga yung nakalagay na time. Pero in fact, ang pagkasunod natin ay Yun na lang ang natin siguro. Anyway, kung paano natin i-address yan, isa na yan siguro sa mga concerns na pwedeng gawin. So kung it's almost 2, kung wala na pong concerns pa, then we will come up. Yung mga napag-usapan po natin dito will have to be educated kay Governor for his pag-usap. Ano po? Ang isda? We will have to pag-usapan din natin yan. Kasi kung ano ba yung volume ng isda na talagang lumalabas at saka yung nare-retain. Ay, i-remind ko na lang po pala kasi na part dun sa EO ng Ordo na Supersit na yun, pati still isa valid the concern, yung activation po ng municipal price coordinating councils, ano po? And even the provincial will also convene its provincial price coordinating council. So kung wala na po, Vice Governor, any parting word? Sana po, ang request na po namin, please open your lines, open your lines. And then, makipag-coordinate po tayo. And later, sana make yourself available this afternoon with the Governor later for the finality ng lahat ng pag-uusapan natin since Sunday until today. Kasi iba po yung words galing sa Governor pa rin kahit paano dahil doon natin mahihimay lahat-lahat. So later, tinatanong po nila kung what particular time dito yung dating ng Governor. Wala po.
Basta standby lang po tayo, open lines. Ano po? I-drop na lang natin yung call na hindi masyadong importante para magkaroon po tayo ng mas malinaw na talakayan. No? Rest assured po, kung kailangan nyo ng assist ng provincial government, kami naman po online. No? Hindi kami mag-a-absent. Tuloy pa rin yung aming activities, pero ang session namin through social na lang. No? Magkakaroon na lang po kami ng online na session. At saka everyday po ay we make ourselves available. Ganun din naman ata sa mga sangguniang bayan ng bawat munisipyo. No? Rest assured, kasi si Tita Baby, alas 11, tumawag sa akin, natapos po kami alas 2. Nagising ako ng 4:30, nakatulog ulit ako ng 6 o'clock to 8 o'clock. Tapos 9 o'clock pala yung meeting natin dito, session namin ng 10. Kaya halos wala rin kami tulog. Kaya make yourself available lang po. No? Kasi lahat talaga, lahat ay tatanungin sa atin. No? Lahat. Kaya siguro for finality, we still have to wait for the governor's appearance and decision. And we will always respect for that. No? Ganun na lang po. Salamat po, especially sa mga militar, sa lahat ng health services, sa lahat ng FGU, no? For being with us. And this is for the good of everyone naman. No? Isa lang naman po goal natin dito talaga. No? To fight for the virus and self-quarantine. Yun naman talaga ang reason nila kung bakit talaga ang daming restrictions, pati yung distances. Talagang ayaw nilang mag-travel ng tao. Keep safe at home. Stay home and be safe. Yun po talaga ang gusto ng gobyerno. Wala na iba. Kaya lahat po yung mga measures na ginagawa ng DOTR, isa rin po yan sa mga reason. Bakit mahaba, distansya, bakit walang utility, vehicle, mga transport. Dahil ayaw po nila na may lalabas at naglalabog sa labas. No? To inhibit po yung... At lahat po ngayon, kahit sa hospital, tinanong ko sa Manila, no? Lahat ng kasama natin, lahat, we are all PUIs na. No? Hindi lang po tayo PUM. PUIs na rin po tayo lahat. Noong wala tayo na virus dito sa ating lalawigan pa. Ano? Pero everybody is suspect. Kaya mag-iingat na lang po tayo. Si Spirit, meron din. So, nobody is scared. Even doctors, especially us, medical practitioner, because we are exposed to the disease. Yun lang po at salamat po. Gusto ko nang re-reiterate ngayon yung sasabi natin. Yung mga napag-uusapan natin sana dito, let's, napapanood rin tayo sa Marinduque News. Lahat napag-uusapan natin sana dito, we'll wait for the official statement of yung proper authorities so as not to cause confusion yan. No? Diba? So, pag-usapan nga namin ng attorney, may legal basis rin po kami sa mga nagkakalat po ng fake news dyan. Kung ma-verify po namin kung sino po kayo, we have legal basis to have you arrested. So, sa mga nakikinig po sa atin dyan, let's not create more confusion po sa ating mga kababayan, and let's just wait for the official statement of the provincial government in the provincial health office. So maraming salamat po muli. We are now adjourning our meeting. Thank you